Hello guys, welcome to my channel. So nandito na naman tayo para mag-create ng panibagong vlog and also para makatulong na rin sa mga bagong player ng MU Monarch. Ngayon, ang ating content ay class review. Request ito ng kasama natin na si Bro Fiang. Siguro hindi naman ito yung sa PBB na si Fiang, no? Fiang Smith. Anyway, dati daw siyang EMG, so Energy Magic Gladiator ang ibig sabihin nun. Ngayon siya ay nag-change class to Energy Elf, meaning to say naging buffer siya. So nahihirapan daw siya or nagsisisi siya bakit siya naging buffer, dahil kailangan niya pa daw magkaroon ng kaparty para makapag DS man lang or BC, the Blood Castle or the Devil's Square. Ngayon gusto niya ulit daw mag-change class. So medyo doubtful siya kung anong character or anong class ang pipiliin niya, para hindi naman daw masayang ang kanyang pera. So ito, nag-come up tayo sa ganitong review dahil sa mga ganitong katanungan, para magkaroon ng guide yung mga gagawa pa lang ng character sa bagong server, at the same time doon sa mag-change class. Anyway, this is my interpretation and also my observation habang naglalaro ng MU Monarch. So dito na tayo, unahin natin i-class review itong Dark Lord STR dahil ito ang currently na ginagamit natin sa ating nilalaro. So dito makikita nyo, tayo ay top 1 na DLSTR, server 144 po ako dito guys. So tsaka natin i-review yung Wizard, yung EF, yung BK, yan ang main character ko before ako mag-change class, at the same time yung Shami or yung Summoner. Meron tayong apat na i-discuss sa class review na ito. Una na dyan yung build ng isang character, yung kanyang level up, kung paano ba siya magpa-level, mabilis ba o mabagal. Yung pangatlo is yung RB, yung red boss na tinatawag sa farming. At the same time yung PvP, yung player versus player, kasi magkakaiba talaga sila. May weaknesses and strength itong mga class natin. Dito kasi sa Dark Lord STR, mahirap ang gamit dito unlike sa ibang mga character. Kung sa akin lang guys mas i-advise ko para mas makatipid din kayo, kapag kayo ay nasa tier 7 na, mag full option kayo, tapos tumalon kayo sa tier 8, maging tier 9 na lang ang i-full option nyo. Pagkatapos nyo ng full option ng tier 9, tumalon kayo papunta sa tier 11. Huwag na kayo mag tier 10. Para sa akin lang guys Tapos mag shield kayo or yung orb defense. Pwede rin naman ng orb na attack kapag kayo magpapa-level. Kapag bago kayo sa mga maps. Bakit? Kasi mas makakatipid kayo doon. At the same time, dahil full option kayo ng tier 9, mas maganda yung gamit ng tier 9 na full option compare sa dalawang option lang na tier 10. Ngayon, kapag kayo ay nasa tier 11 na, okay lang kahit hindi kayo full option, pwede nyo nang palitan yung gamit nyo na tier 9 unti-unti, kasi mahirap pa rin makakuha ng ganong gamit lalo pag naka level 350 plus na kayo. Basta ang inyong tier 11 ay DSR or Redact. Okay na yung dalawa na yun guys, naniwala kayo. Tapos, pero okay din naman, mas maganda kung ma-full option yan. Unti-untiin yung i-full option ang tier 11. Bakit? Kasi tatalon tayo ng tier 12. Magiging tier 13 na lang ang gagamitin nating set. Kasi, kung mapapansin nyo, level lang ang kailangan, level requirements lang ang kailangan kapag tayo ay magsusuot ng tier 12. Tapos, unti lang ang pagitan ng level ng tier 12 sa tier 13. Let's say na full option nyo yung tier 11 nyo, dahil yun naman ang pinaka-target natin. Unti lang ang level na pagitan niya, masusuot nyo na ang tier 13. So, hindi nyo na kailangan mag-ipon ng tier 12 na item. Bakit? Kasi nga, yung tier 12 level lang ang pagitan nila. Tapos, habang nagsusuot kayo ng tier 12, kung kayo ay magsusuot nun, ang mangyayari nun, hindi nyo pa nakukumpleto yung tier 12, nakapagpa-level na kayo, pwede nyo nang masuot yung tier 13 nyo. O di sayang lang yung pagsuot nyo or pag-collect nyo ng mga gamit ng tier 12. Sayang lang ang pera natin. Para sa akin, advantage yun. Bakit? Kasi dahil makakapag-ipon tayo ng ating MUC at pwede natin gamitin yun para mapa-level up natin itong mga accessories natin, makuha natin yung mga option. Kasi importante rin yan guys. Kaya advisable itong DLSTR doon sa mga free-to-play players. Kasi hindi sila ganun gagastos or may enjoy nila yung character nila
na lumalakas na less yung kanilang gastos. Sa inlay naman tayo guys, para sa akin lang dahil iba hindi naman ganito yung building nila, mag-focus kayo sa wind at the same time sa fire. Kasi kailangan nating kumunat dahil doon sa fluorite na wind at yung damage natin doon sa fluorite na fire. Meron tayong video about doon sa explanation ng mga elements na yung mga fluorites na yan. Panoorin nyo na lang guys. Dahil masasabi ko itong Dark Lord STR ay balance na character. May damage siya, may death siya. So hindi siya nakakalamang sa damage, hindi rin siya nakakalamang sa death. So kailangan yung i-balance itong character na to. Dito tayo sa accessories. Nakita nyo na yung pendant natin. Excellent damage. Nakuha natin yan. Mag-focus kayo dyan dahil sayang yung option yan. Tapos dito tayo sa ating earrings. Kuhain nyo to. Madali lang yung materials dito. Malaki ang mabibigay niyan na tulong sa atin. Yung reduct at saka yung DSR. Yung isa kong ring kasi, yung isang earrings ko kasi, hindi ko pa nakuha yung DSR niya dahil hindi kulang pa siya sa level. Napapa-level yan guys kapag tinatapos nyo yung daily gold mobs nyo. Daily yun ha. Kasi ako nung maunang laro ko puro pa level at the same time hunt ako nun, kaya nakaligtaan ko itong pagpapalevel ng aking mga accessories. Importante pala siya. At syempre new player lang din ako nun. Ang huli ko laro nung 2000 pa, sa Mobius pa, MUPH. So marami na palang nagbago dito. So dito naman sa isa nating ring, pa-level nyo rin ito. Mahirap itong kuhain yung kanyang mga options dahil mahal yung materials niya. Pero kuhain nyo yung materials niya. Diyan kayo mag-invest dahil importante yan. Huwag kayo puro set. Sayang yung binibigay na option nitong ring. And it is permanent guys. Yung mga accessories natin. Yung set kasi natin, napapalitan yan. Okay? Doon naman tayo sa ating mga stats. Sa stats natin, kung mapapansin nyo dito, 2,300 ang ating strength, 432 na tayo. Ang AG natin ay 1,072. Pinapataas natin ngayon yung AG. Bakit? Para matank natin yung mga red boss. Kasi hirap na hirap tayong patayin or hirap na hirap tayong itank yung mga red boss. Lalo na kapag bago kayo sa map. Mahihirapan rin kayo doon sa mga minions, hindi kayo makapag-AFK para makapagpa-level, para mabilis ang inyong experience dahil nga hindi nyo kayang tangkehin yung mga minions pa lang kapag kayo ay bago doon sa map na yon. Dito sa ating Skyhawk, sumasabay yung level niya doon sa level natin. So kailangan natin mabilis na magpa-level para bumilis din ang level nitong ating Hawk. At the same time, lalakas kasi ang damage nito kapag ito ay napapa-level natin. And yung kanyang attack speed. Yung horse natin, hindi ganon kalaki yung PvP damage reduct. Unlike doon sa DL Cha, parang 15% or 20% ng reduct. Kaya mas makunat ang DL Cha compare sa DL STR. Dito naman tayo sa ating mga fruits. Sa building naman natin dito. Ngayon, para sa akin, mag-focus kayo dito sa super combo fruits. Dahil nga mabilis tayong umatake, mas mabilis magti-trigger yung regen ng ating combo fruits. So mas mabilis yung pag-cast ng ating combo dahil nga mas mabilis tayong umatake. Dahil nga nag-a-agi rin tayo, bumibilis ang ating attack speed. Maglagay rin kayo ng SD nyo dahil pampakunat ito, SD regen para sa akin. Dahil effective siya sa both PvP at the same time doon sa 3v3. No, lalo na doon sa mga PK, pag PPK nyo, so nagre-regen agad yung inyong SD. So dahil doon, hindi agad nababawasan ang buhay nyo dahil nga ang una nababawas sa atin kapag tayo ay ng-PPK or nakikipag-PVP ay yung ating SD muna. Kaya mas kukunat tayo guys. Next naman natin i-discuss is yung master talent niya. Bravery ako dahil nga ang CMD para ito sa DL Cha. Tayo dito sa Bravery, mas mag-focus tayo dito sa hit up. Ang understanding ko kasi dito, correct me if I'm wrong, ay ito yung chance natin na hindi mag-miss sa kalaban. Hindi tayo naglagay ng minimum and maximum weapon dahil nga para sa akin ito ay nagbe-base doon sa base damage ng weapon natin. Mababa yung tier number natin, so hindi natin siya ma-maximize. So para sa akin, wag nyo na lagyan itong Holy Aura. Mas okay na sa akin yung ibang stat compare dito sa Holy Aura na to. Hindi kasi siya masyadong effective para sa akin. Dito naman sa STR up, hindi ko siya nilagyan dahil nga nagko-focus tayo sa AG. Hindi natin siya ma-maximize dahil nga mas importante para sa akin yung combo damage. Importante yung combo natin.
Dahil nga mabilis tayong umatake, kailangan mataas ang damage ng combo natin. Dahil mabilis siyang magkakas, kaya nga nagpo-focus tayo sa super combo, hindi sa combo regen. Doon tayo mag-focus sa super combo. Alam nyo kung bakit na hindi natin to pinapataas itong STR up at yung ibang mga level? Dahil ang hirap pataasin itong master talent. Masyadong malaki ang magagastos nyo kapag kayo ay nagpataas netong master talent na ito. Kaya piliin nyo mabuti yung skill na i-upgrade nyo. Then, pataasin nyo rin itong Nebula. Dahil ito ay para sa red boss at the same time doon sa PvP. Dahil dito rin nagkakas yung Nebula natin ha. Dito rin nagkakas yung ating combo. Yung Fire Scream kasi, pag pinataas nyo yan, hindi nagdadagdagan yung ating combo. Para lang yan sa minions. So, magpataasin nyo itong Nebula. Then, yung ibang mga skills naman natin, hindi pa kasi siya natin na-unlock. So, hindi natin siya masyadong ma-explain ng maayos dahil nga hindi pa natin siya alam kung ano ba yung pinaka-attribute niya sa atin. So, siguro mag-update na lang tayo. Para hindi rin humaba dito, i-cut natin para doon naman sa leveling. 1, 2, 3, cut. So, nandito naman tayo sa leveling, guys. Itong DLSTR ay mas mabilis magpa-level compare doon sa DL Cha. Dahil sa DL Cha, nakakuha lang tayo noon, na nag-DL Cha tayo, ng 1.5 to 2 levels per day. Dito kasi sa DL STR, nakakakuha tayo dito ng 2 to 2.5 levels per day. Wala pa tayong Red Dragon nun, guys. Kasi yung Red Dragon natin, iniipon natin yon para may advantage tayo sa pagkuha ng bounty to the next level kapag nakuha natin yung ating 450 na bounty. Isa sa technique yon para makuha natin yung bounty natin na fin-reset. Kasi importante yon. So, kapag tayo ay nag-level ng 450, gagamitin natin yung mga naipon natin na Red Dragon. Bakit? Kasi nakukuha naman natin per day yung level requirements natin. Kasi at least 2 or 1.5 to 2 levels per day ako. So, minsan nakakakuha tayo ng 2.5 kapag pure pa-level lang tayo. Hindi tayo masyado nakikipag-PK or hindi tayo red boss. Bibihira lang kasi tayo mag-red boss ngayon dahil medyo busy tayo sa work. So, mapapansin nyo na tayo ay mabilis magpa-level kasi mabilis talaga magpa-level ang DLSTR. Dito, makikita nyo, meron tayong 33.9 M per minute. So, mabilis yan. Mataas yung level na yan. Mataas yung XP na binibigay sa atin. Bakit? Kasi naka-buff tayo. Pero yung mahina yung buff niyan. Meron kasi akong buffer na mahina. Extra ko yun. Hindi siya ganun kalakas. Pero, nakakatulong siya para mabilis ako makakills ng mga mobs. Factor kasi din yung damage natin para tumaas yung ating experience. Alam nyo kinagandahan dito sa DLSTR kasi balance nga kasi siya. Kaya niyang tangkihin yung mga minions dito kahit na bago pa lang kayo doon sa map. Yung iba kasi tulad ng Energy Magic Gladiator, kapag bago sila sa map, hindi sila makapag-farm dito sa mga minions. Unlike dito sa ating DLSTR, kahit bago tayo sa map na yon, kaya na natin tangkihin yung mga minions dito. So, makakapagpa-level tayo. So, cut natin. Pupunta naman tayo sa red boss kung paano ba tayo makapag-farm. So, 1, 2, 3, cut. So, nandito na tayo sa red boss. Kung mapapansin nyo guys, no, kami ay may buff. At the same time, dalawa kami dito kasi hindi talaga kaya ng isang character lang itong red boss dito. Medyo malakas talaga dumamage ito at range siya. Kahit ako ay 430 na, hindi ko pa rin siya kayang solohin. Ang kaya ko palang solohin yung level 400 na boss. Yung pinakamahinang boss dito, Crystal Deer ata ang pangalan nun. 400 lang siya. So yun, kaya ko siyang solohin. Tayo ay may buff, tapos may shield tayo, tapos yung infinite angel natin. Mahirap talagang patayin yung mga boss dito, kaya kailangan dalawa kayo. Kung mapapansin nyo yung Magic Gladiator, hirap na hirap siya dito dahil nga bago pa lang siya dito sa 400 maps. At the same time, ay malambot kasi siya, hindi niya talaga kayang tangkihin. More on damage kasi ang Magic Gladiator, kaya ang ginagawa nila, attack, tapos atras, attack, then atras. Ganun yung ginagawa. Yun ang playing mode or playing style ng mga Magic Gladiator dito. Tayo, kaya natin siyang tangkihin, no? Medyo nababawasan tayo pero nare-regen natin. Pero hindi pa rin kaya. Anyway,
dito sa Red Boss, medyo mahirap talaga mag-farm dito, lalo kapag ka solo ka lang. Pero pag tumaas ng ating level, at siguro kapag ka medyo maganda na yung set natin, dahil bago nga lang dito tayo sa class, tier 9 lang tayo, pero meron tayong tier 11 na gloves at saka boots. Pag siguro pagka meron na tayong DSR and Reduct na T11 full set na ganon, ay tayo makakasabay na dito sa 400 maps na Red Boss. But then, doon sa 450 na siguro tayo noon, ganito ang mga laruan ng DLSTR. Kaya naman, pero medyo mahirap din talaga makakasabay kahit papano. So, nasa inyo kung pipiliin nyo ang DLSTR or magsiswitch kayo sa ibang class, or pipiliin nyo yung ibang class, hindi itong DLSTR. Nasa inyo pa rin yan, guys. So, anyway, doon tayo sa PvP. 1, 2, 3, cut! Itong PvP na ito, guys, ay naka-upload sa ating channel. So, pwede nyo panoorin ng buo itong PvP na to. Ang kalaban natin dito ay top 1 Wizard. Laban sa top 1 ata na ako dito o top 2 DL. Siya ay, sa overall, sa aming server, siya ay top 3. Ako ay nasa top 7 pa lang. Nasa rank 7 pa lang. So, hindi kami nagkakalayo sa aming level. At the same time sa mga gamit, halos same lang kami dito. Pero nakikita nyo guys na medyo kalahati pa yung natitira sa buhay natin. Hindi naman mahina yung kalaban kasi top 1 nga siya sa overall wizard sa amin. Top 3 siya sa pinakabuong mga class. Okay, ibig sabihin malakas din talaga itong character na to. It's just so happen siguro may mga factor kung bakit tayo nanalo dito sa ating PvP. Actually sa DK talaga, doon tayo medyo lugi. Pero meron tayong video na yung top 1 BK naman ang nakalaban natin sa PvP. So pwede nyo panoorin yon. Ilalagay ko lang din ang link para meron kayong reference. So yun lang guys, medyo maganda itong DL, STR. Pwede nyo gamitin, pwede nyo laruin para ma-enjoy nyo rin ang paglalaro ng MU Monarch. Ulitin ko guys na ito ay para sa free-to-play player, pwede dito. Pwede rin naman kayo kung gusto nyo sobrang lakas nyo, pwede kayo mag-top up ng sobrang dami. Nasa sa inyo pa rin yan. Pero ako kasi, mix ako. May top up ako, then meron, madalas hindi naman. Daily lang ang kinukuha ko. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, please consider like, subscribe, and pakishare na rin para may ma-enlighten at may makagusto dito sa paglalaro ng MU at papiliin ang class na DLSTR. So maraming salamat, have a good day, and bye-bye!